Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys ang ating Y at saka delta connection. Ito na yung 3-phase motor natin guys, no. Ang Y connection kasi guys, ito no, U1 at saka U2, mayroon siyang resistance, no. Kung makikita natin U1 at saka U2. Ito ay Y connection. V1 at saka V2 mayroon siyang resistance, no. Tapos ang W1 at W2 mayroon din siyang resistance. Ngayon, paano natin 'to malalaman? Gamitan natin ng multimeter. Times 1 natin, no. Diyan, times 1. Tapos, i-calibrate natin ang ating test probe or test rod. Tingnan natin ang palo, no? Tapos, ating ilagay sa 0. Bali, ito kasi yung U1, B1 at saka W1. Ngayon, kuna natin ang U1 kung saan ang resistance niya, no? Una natin, wala dito. Ito siya, mayroon. Kung makikita natin, mayroon siya, no? So, ibig sabihin, ito yung magka-partner niya. Tapos, ang B2 naman, kung makikita mo, mayroon siyang color coding, no? Red to red. Mayroon din siyang palo, no? May resistance siya. Tapos ngayon, ang W1 naman at saka W2, ito yung W2 niya. Mayroon siyang white to white color na Y. Kung makikita natin, mayroon siya, no? Dapat ito guys, walang reading to para hindi shortage ang ating motor kung makikita natin. Pag gagawin nating Y connection guys, i-close together lang natin ito, no? Itong U2, V2 at saka W2, i-close together natin yan. Ngayon, pag tetesteran mo ito, mayroon itong resistance, no? I-close together natin ang U2, V2 at saka W2. Bali ito siya guys, i-close together natin to, no? I-close lang natin yan, i-close natin to. Dahil demonstration lang ito guys, pinapakita ko lang, hindi lang natin lagyan muna ng nut. Calibrate natin, ayan, mayroon isang palo. Dapat itong tatlo guys, mayroon tong palo. Close together natin tong U2, V2 at saka W2, no? Dapat mayroon to siyang palo. Kung makikita natin, mayroong palo ang ating multimeter. Kung makikita natin, no? Mayroon siyang palo. So ganun siya guys. So ibig sabihin, ito ay Y connection. Sa delta naman natin guys, kung makikita natin, ang mag-close together ang U1 at saka W2. I-close natin to. Yan na yan sa line 1, tapos sa line 2 naman ang U2 at saka V1, no? Close together, ganun. Tapos W1 at saka V2, close together din ito. Ito na yung sa delta natin. Tanggalin natin to. Tanggalin din natin to. Makikita natin guys, dapat ito, wala tong resistance, no? Ang U1 at saka W1. UVW kasi, no? Ito kasi yung W. Ito yung mayroong resistance, no? W1 ito, W2 ito, UVW, may resistance siya. Ibig sabihin itong dalawa dapat walang resistance, no? Ang magka-close together ang B1 at saka U2, kung makikita natin, no? Dapat walang resistance ito. Tapos ito naman, ang W1, ang close together W1 at saka B2, dapat walang resistance ito. Ngayon, ang gagawin natin, ganun lang natin. I-ganun din natin dito, tapos dito rin sa kabila. Tapos lalagyan natin to ng nut para hindi malaglag. Dito natin ilagay ang power supply, no? Kahit dito pwede rin. Line 1, line 2, line 3, or pwede rin dito, line 1, line 2, line 3. Ganun. Pag ganun kasi guys, na naka-close together, dapat may resistance yan, no? May resistance ito ang bawat point nito. Kung makikita natin, pumapalo ang multimeter natin. Ganun siya guys. Ito na yung line 1, line 2, line 3 natin. Ang technique dito guys, pag delta connection, dapat itong dalawa, wala itong resistance. Pag mayroong resistance, mali ang connection mo. Ito wala itong resistance, ito naman walang resistance, ito naman walang resistance. Tapos ngayon, pag ilagay natin to, saka siya magkakaroon ng resistance. Kung sa Y naman, i-couple natin tong tatlo, i-couple natin to, ang tatlo, to naman ang line 1, line 2, line 3 natin, pag Y connection, no? Kung makikita natin, mayroon na yung resistance. Kung makikita natin, no? Dapat balance din ang resistance niya. Ito ang sa Y. Ito naman ang sa delta. Yan naman ay delta connection. Pinapakita ko lang, no? Delta connection ito, tapos dito ang line 1, line 2, line 3 natin sa power supply. Pag ganun guys, mayroon na itong reading. Kung makikita natin, no? Ganon din dito, kung makikita natin. Sana guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.